mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pambungad na awit. Mangalak tayong lahat, si Yesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, Alleluia. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin po, Father. Sa ating pong pagdiriwang ng ating ng banal na misa, patuloy ang ating pagdarasal para sa lahat ng mga may sakit, lalo na po yung nasa kanilang mga tahanan na hindi makasama sa atin ngayong umagang ito sa ating banal na pagdiriwang dahil sa kanilang karamdaman. Kasama nating ipinagdarasal ngayong umagang ito ang lahat ng mga nagpamisa at mga sumusubaybay sa atin na deboto ni Santo Padre Pio araw-araw sa ganitong oras. Ganon din po ating ipinagdadasal na maging mapayapa, maging maayos at naway manaig ang boses ng Diyos sa gaganaping national and local elections. Magkaisa nawa tayong lahat upang itaguyod ang kapakanan ng mamamayan, ang boses ng mamamayan. Ganon din po itaguyod ang kabutihan ng nakararami at manaignawa sa ating mga puso ang boses at tinig ng Diyos. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, atin muna pong pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga nagawang pagkukulang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin
Ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkatauhang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligayang walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nabalitaan ng mga apostol at ng mga kapatid sa buong Judea na tinanggap din ng mga Hintil ang salita ng Diyos. Kaya't nang umahon si Pedro sa Jerusalem, siya ay pinuna ng mga kapatid na Hudyo. Nakituloy ka sa mga Hintil at nakisalo sa kanila, sabi nila. Kaya't isinaysay sa kanila ni Pedro ang buong pangyayari buhat sa pasimula. Nalas sa lungsod ako ng Joppe at nananalangin nang magkaroon ako ng pangitain. Mula sa langit ay inuhugos sa kinaroroonan ko ang isang tila malaking kumot na nakabitin sa 4 ng panulukan. Pinagmasdan ko itong mabuti at nakita ko roon ang lahat ng uri ng hayop. Lumalakad at gumagapang sa lupa, pati maiilap at mga lumilipad sa himpapawid. At narinig ko ang isang tinig na nagsabi, "Tumindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain." Subalit sinabi ko, "Hinding-hindi ko po magagawa iyon, Panginoon. Hindi ako kumakain ng anumang bagay na itinuturing na marumi o di karapat-dapat." Muli kong narinig ang tinig mula sa langit. "Huwag mong ituring na marumi ang mga nilinis ng Diyos." 3 ulit na nangyari ito at pagkatapos ay binatak na pataas sa langit ang bagay na iyon. Nang sandali ring iyon, dumating sa bahay na tinutuluyan ko ang 3 lalaking sinugo sa akin buhat sa Cesarea. Sinabi sa akin ng Espiritu na huwag akong mag-atubiling sumama sa kanila. Sumama rin sa akin ang 6 na kapatid na ito at pumasok kami sa bahay ni Cornelio. Isinalaysay niya sa amin na nakakita siya ng isang anghel na nakatayo sa loob ng kanyang bahay at sinabi sa kanya, "Magpasugo ka sa Joppe at ipasundo mo si Simon na tinatawag ding Pedro. Sasabihin niya sa iyo ang tungkol sa ikaliligtas mo at ng iyong sambahayan." Nagsisipula pa lamang akong magsalita, ay bumaba na sa kanila ang Espiritu Santo, gaya ng pagkababa nito sa atin noong una. At naalala ko ang sinabi ng Panginoon, "Si Juan ay nagbibinyag sa tubig, ngunit bibinyagan kayo sa Espiritu Santo." Kung bininyagan sila ng Diyos ng kaloob na tulad ng ibinigay niya sa atin nang manalig tayo sa Panginoong Hesukristo, sino akong hahadlang sa Diyos? Nang marinig nila ito, tumigil na sila ng pagpunta at sa halip ay nagpuri sa Diyos. Kung gayon, sabi nila, ang mga Hintil may binigyan din ng pagkakataong magsisit, magbagong buhay upang maligtas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Kung paanong yaong batis ang hanap ng isang usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Nananabik ako sa Diyos, Diyos na buhay, walang iba. Kailan kaya maaaring
sa harap mo ay sumamba. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Ang totoo't ang liwanag buhat sa iyo ay pakamtan, upang sa Siyon ay mabalik sa bundok mong dakong banal, sa bundok mong pinagpala at sa templo mong tirahan. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Sa dambana mo, O Diyos, ako naman ay dudulog. Yamang galak at ligaya ang sa aking iyong dulot. Sa saliw ng aking alpay, magpupuri akong lubos. Buong lugod na aawit ako sa Diyos na aking Diyos. Aking kinasasabikan ang Diyos na nabubuhay. Magsitayo po ang lahat. Ako'y pastol na butihin, kilala kong tupang akin. Ako'y kilala nila rin. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus, "Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag nakikitang dumarating ang asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibas ay hindi siya pastol at hindi kanya ang mga tupa. Kaya't sinisila ng asong gubat ang mga ito at pinangangalat. Tumatakas siya, palibas ay upahan lamang at walang malasakit sa tupa. Ako ang mabuting pastol, kung paanong nakikilala ako ng Ama at siya'y nakikilala ko. Gayon din naman nakikilala ko ang aking Ama at ako na may nakikilala nila. At iniaalay ko ang aking buhay para sa mga tao. Mayroon akong ibang tupa na wala sa kulungang ito. Kailangang sila'y alagaan ko rin. Pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayoy magiging isa ang kawan at isa ang pastol. Dahil dito'y minamahal ako ng Ama sapagkat iniaalay ko ang aking buhay upang ito'y kunin kong muli. Walang makakukuha nito sa akin kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito at kunin uli. Ito ang utos na tinanggap ko sa aking Ama." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Inuusig si Pedro ng kapwa niya Hudiyo dahil sa kanyang pakikisalamuha sa mga hintil kung saan noong panahong yon ay pagans na kung saan nung panahong yon ay itinuturing na mga makasalanan or outcast. Subalit itong ganitong paninindigan ay nagbago nung maipaliwanag ni Pedro ang kanyang naging karanasan at dahilan kung bakit siya nakituloy sa mga ito. At later on, dahil sa pagiging bukas ng kanilang puso
sa pagkilos ng Diyos, yung dating exclusive position nila regarding their belief in God ay naging inclusive to the point that they also realize and accepted those who were converted to believe sa ating Panginoong Jesus sa pamamagitan ni Pedro at ng mga apostol. Kagandang modelo nito sa ating mga kapatid bilang maghahanda o naghahanda para sa kinabukasan ng ating bansa. Palagi natin itong na-exercise tuwing darating ang eleksyon. At sana'y maging solemn duty natin, hindi lamang yung masusing pagpili kung sino yung mga karapat-dapat at magtataguyod ng kapakanan ng nakararami. Tatandaan ninyo, nasa inyong mga kamay ngayon ang kapangyarihan para ihanda ang kinabukasan ng inyong mga apo, ng inyong mga anak sa mga susunod na panahon. At isang magandang sinyales ng karapatan na yan ay ang pagiging bukas ng ating puso sa tinig ng Diyos na magsasalita sa atin sa pamamagitan ng ating konsensya. Kapag nagkamali tayo ng ating pinili, kapag inuna natin ang ating pansariling interes at hindi ang kapakanan ng bansa, tingnan ninyo ang nangyayari sa atin ngayon. Tingnan ninyo ang nangyari na sa atin ng mga nakaraang panahon. Matagal-tagal na rin na umiiyak ang ating inang bayan, hindi dahil sa kulang ng mga tunay na maglilingkod ng tapat sa ating bayan. Ang bunga ng pagiging mahirap ng ating bayan ay dahil sa ating maling pagpili, sapagkat marami sa atin ang inuuna ay hindi ang Diyos sa pagpili ng mga mamamahala, kundi ang kanilang affiliation sa kandidato. Ngayong umagang ito, mga kapatid, sana'y katulad ng mabuting balita o paanyaya ng mabuting balita, paggabay tayo sa mabuting pastol, sa ating Panginoon. Mangibabaw nawa sa atin ang habag sa inang bayan na matagal nang umiiyak at sumisigaw na sa pamamagitan natin ay maihalal ang mga taong karapat-dapat. Piliin natin yung makadiyos, makatao, at yung mga handang maglingkod ayon sa kapakanan ng nakararami. Naway mangibabaw ang ating pananampalataya sa pagpili ng tamang kandidato na uukit sa kinabukasan ng ating pamayanan. Naway manaig ang paanyaya ng ating Panginoong Hesus at paakay tayo
sa banal na Espiritu upang isulat natin ang karapat-dapat na kandidatong ang nais ay maglingkod ng tama ayon sa pamantayan ng Diyos at isulong ang kapakanan ng nakararami. Huwag sana tayong maging exclusive. Doon lamang sa mga taong kakilala natin at kung saan tayo ay nakikinabang. Naway maging bukas ang ating puso sa paggabay ng inang simbahan at sa paggabay ng banal na Espiritu upang maitaguyod natin ang kapakanan o kabutihan ng nakararami kung saan kaloob ng ating Panginoon. Paakay tayo sa banal na Espiritu at huwag tayong matakot na piliin ang tama at maging tapat sa mandato ng Panginoon na siya ang unahin para sa magandang kinabukasan ng inyong mga anak, ng inyong mga apo at sa susunod na henerasyon. Para po sa mga maghahandog ng sobra, pakihulog na lamang po sa buslo. Sumasambat nagmamahal sa'yo. Kapuri-puri ka, Diyos, sa madaling nasasalimutan sa iyo. Nasa labas na ako sa iyo. Pagkawan namin para Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa, ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming ikatuwa ngayon, ay papagbungahin mo ng galak na manatili sa amin habang panahon sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupad na tumubo sa aming lahat. Siya'y talagang maaasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay, sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa, nagkadakilan mo, Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana.
sa kapitasan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling nabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinilisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa magitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama na at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para
pagpapala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iyaya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumayin niyo rin. Magbigayon po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Panginoon ang aking tanglaw, sa panganib ako'y ingatan. Kanino ako masisilak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Ang sinasagawa pong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong mga handog. O Diyos, sana'y pahintulot
lahat po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng magpakailanman. Ipagkaloob mong kami malwalhating makarating sa pagkabuhay na magtatampok sa amin sa iyong piling, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sama-sama po nating dasalin ang mga sumusunod na panalangin. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongahing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan. Sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami umiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwin na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Panalangin para sa pagkakamit ng indulhensya plenarya ngayong taon ng Hubileo. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanahog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na maguli. Umakyat sa langit. Naluluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon nagmumula at paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na mag-uli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin na isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin ipagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis na kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating healing bundle sa pagkakamit ng kagalingang mula sa Diyos. Ikatlo, sa darating na May 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy
na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 5 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling and direction, medical assistance, legal counseling, psychological support, family and marital counseling at feeding program. Layunin nating magkaroon ng pagkalahatang kagalingan, lalo't higit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makipag-ugnayan na agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservation. Natatangi po sa buwang ito ang Oplan Pagbibinata, libreng tuli para sa mga nagpapalista na unang 100 mga kabataan na may edad 5 hanggang 16. Makipag-ugnayan lamang po sa opisina para sa mga detalye. Ika-4, bilang paghahanda sa nalalapit na kaarawan ni Santo Padre Pio, tayo po ay may programang Little Padre Pio Contest. Inaanyayahan namin ang mga batang lalaki, edad 5 hanggang 10, na magbihis gaya ni Padre Pio. Ang bata ay kukunan ng larawan na ipapadala sa official email ng Pambansang Dambana hanggang May 15. Sa May 16 po ang posting ng mga official entries at kinakailangang makakuha ng engagement ang picture sa pamamagitan ng like, comment, and share. Ang pinakamaraming engagement ang mananalo ng 5,000 para sa first place, 4,000 para sa second place, at 3,000 para sa third place. Inaanyayahan rin namin ang mga kalahok na dumalo sa birthday mass ni Padre Pio sa May 25. 9 ng umaga para sa announcement ng mga nanalo. Nawa, ang buhay ni Padre Pio ay ipamalas natin at maging inspirasyon at huwaran para sa ating mga kabataan. Karagdagang announcement po, ang Rome Pilgrimage. Ikinagagalak po namin ibahagi sa inyong lahat ang isang napakagandang pagkakataon. Isang pilgrimage sa Roma mula October 3 to October 17, 2025. At bukas po ang paglalakbay na ito para sa lahat ng nais sumama. Napaka-espesyal po ng pagkakataong ito dahil ito ay kasabay ng ilang mahalagang kaganapan. Sa awa ng Diyos, maaari po tayong magkaroon ng pagkakataong makadaupang palad ang bagong Santo Papa. Dalawin at ipagdasal si Pope Francis sa kanyang puntod at maranasan ang Jubilee Year sa pamamagitan ng pagbisita sa mga pangunahing simbahan at banal na lugar sa Roma. Kasama na rin po ang Sanctuary of Volto Santo or Sacred Face. Kasama rin po sa pilgrimage ang pagbisita sa Assisi, ang bayan ni San Francisco, at mabisita na rin po si Santa Clara at sa San Giovanni Rotondo upang dalawin si Padre Pio. Isang magandang pagpapalaala at pagpapatuloy ng ating mga gawain at debosyon kay Padre Pio. Mayroon po tayong misa sa bawat lugar na pupuntahan. Hinihikayat po namin kayong makiisa sa natatanging paglalakbay na ito na tiyak na magiging makabuluhan at puno ng biyaya. Para po sa karagdagang detalye kung nais ninyong sumama, makipag-ugnayan lamang po kay Father Ian o Crisel sa mga numerong ito. 0998-3070-680 at numero 0977-803-4197. Ang deadline po ng ating palistahan ay hanggang May 15 lamang. Naway magsama-sama po tayo sa biyaheng ito. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng mga religious articles. Para po sa mga nagnanais na sumama sa Rome Pilgrimage, ako po at ang Arsobispo ng Lipa ay kasama at siyang magiging gabay ninyo
para sa natatanging pilgrimage na ito na ginagawa natin bilang pagpapalalim pa ng ating pananampalataya taon-taon. Makikitaas po ng inyong mga pabibindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan, nagpapaalala na iyong kabutihan, kabanal at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lobin mong tularan lang ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon, at magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Hallelujah, narito na ang araw na dulot ng Diyos. Nabuhay na si Kristo ang ating Hari at manunubos. Sa ilang sandali po, isasagawa natin ang panalangin sa umaga. Inaanyayahan po namin kayong makiisa.
Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po ay magsitayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. At purihin ka ng aking bibig. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Tayo lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila. Ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoon sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo'y kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Yang inyong puso ay huwag patigasin tulad ng ginawa ng inyong mga magulang. Na nasa Meriba sa ilang ng masa, ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako'y sumumpandi sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Panginoon ay muling nabuhay. Alleluia. Awit tayo pong lahat. Si Jesus ngayon muling nabuhay. Alleluia. Magalak tayo sa ating tagumpay. Alleluia. Ipinangako siya sa krus na matay. Alleluia. Upang iligtas tayo na walay. Alleluia. Sambahin natin at papurihan. Alleluia. Ang Kristong Haring ating ipinanghal. Alleluia. Tayo'y tinubos sa kasalanan. Alleluia. Ang mga anghel ay mag-awitan. Alleluia. Sa ating Diyos Ama, kapurihan. Alleluia. At sa Diyos Anak na Haring mahal. Alleluia. At Espiritong Diyos na banal. Alleluia. Darakilain magpakailanman. Alleluia. Magsiupo na po. Mapa sa atin nawa ang kaniningan ng Panginoong ating Diyos. Alleluia. Panginoon naming Diyos, Ikaw ang aming tahanan. Simula pa sa simulang lumitaw ang aming angkan. Wala pa ang bundok, hindi mo pa nilalalang, hindi mo pa nililikha itong buong daigdigan. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ika'y walang hanggan. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok. Sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay para bang isang araw. Sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang. Isang saglit na sa magdamag na ito ay dumaraan. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis. Parang damo sa umagang tumubo sa panaginip. Parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak. Kung gumagabi, nalalantat bulaklak ay nalalagas. Sa tindi ng iyong galit, para kaming nauupos. Sa simbuyo ng galit mo'y lubos kaming natatakot. Yaong aming pagsalangsang sa harap mo'y nahahayag. Lihim naming kasalanan ay kita mo sa liwanag. Sa kamay mo'y nagwawakas yung hawak naming buhay. Parang bulong lamang ito na basta lang dumaraan. Buhay namin umaabot ng 70 taong singkad. Minsan na may umaabot ng 80 kung malakas. Yaong buong buhay namin sakbibi ng dus at hirap. Pumapanaw pagkatapos dito sa sang maliwanag. Ang lakas ng iyong galit, sino kaya ang tatarok?
Sino kaya ang susukat nitong ibibungang takot? Yamang itong buhay namin, maikli lang na panahon. Itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Hanggang kailan pa ba, Panginoon, titiisin niya ring lagay nitong iyong mga lingkod sa gitna ng kahirapan. Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay namin may galak ang aming awit. Yaong naging hirap namin tumpasan mo ng ginhawa, singhaba rin ng panahon ang ipalit na ligaya. Ipakita sa lingkod mo ang dakila mong gawain, at sa sunod naming lahi ipadama ay gayon din. Panginoon naming Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay sana kami sa anumang aming gawain. Mapuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Mapa sa atin nawa ang kaningningan ng Panginoong ating Diyos. Alleluia. Sa harap nila'y gagawin kong liwanag ang kadiliman. Alleluia. Hallelujah. Isang bagong awit na ukol sa Panginoon ay inyong awitin. Ang buong daigdig sa Kanya ay magpuri. Yaong mga tao na nangaglalayag ay purihin siya. Purihin siya ng lahat ng nilalang sa karagatan at ang mga bansa sa baybaying dagat magpuri sa Kanya. Kayo ay magdiwang, kayong nasa ilang lahat ninyong bayan, mga taga-Kedar, kayo ay magdiwang. Kayong taga-Sela, kayo'y magalak sa pag-aawitan. Kayo ay umakyat sa tuktok ng bundok at kayo'y sumigaw. Kayong nasa baybaying dagat, purihin ang Panginoon at parangalan. Siya ay lalabas parang mandirigma na handang makikibaka. Siya ay sisigaw bilang hudyat ng pagsalakay. Ang kapangyarihan niya ay ipakikita sa mga kaaway. Sinabi ng Diyos, mahabang panahong ako'y nanahimik. Ngayon'y dumarating na ang oras para ako'y kumilos. Ako ay sisigaw, parang mga anak na napapasigaw sa tindi ng kirot. Ang mga bundok at burol ay aking gigibain. Malalanta ang mga damo at dahong kahoy. Ang mga ilog ay matutuyo at magiging ilang, at ang mga lawa ay matutuyo rin. Aakayin ko ang mga bulag sa mga lansangang hindi pa nila natatahak. Yaong kadiliman, sa harapan nila ay gagawing liwanag at papatatagin ko ang bako-bakong landas. Ang lahat ng ito'y aking gagawin. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara ng sa una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa harap nila'y gagawin kong liwanag ang kadiliman. Alleluia. Ginagawa ng Diyos ang kanyang niloloob. Alleluia. Ngalan niya ay purihin ng kanyang mga lingkod. Nang lahat ng lingkod niyang sa templo ay pumapasok, upang doon ay manambahan sa banal na bahay ng Diyos. Ang Panginoon ay papurihan pagkat siya ay mabuti. Ang taglay niyang kabaitan ay marapat sa papuri. Siya rin nga ang humirang kay Jacob na kanyang lingkod, ang Israel na may bansang hinirang niya at kinupkop. Aking batid na ang Panginoon ay ang Diyos na dakila. Higit siya sa alinmang Diyos-Diyos ang naglipana. Ang anumang hangad niya sa langit, man o sa lupa, at kahit sa karagatan, kung anumang kanyang nasa, ginaganap niya ito sa sariling pagkukusa. Nilikha niya yaong ulap na laganap sa daigdig, maging bagyong malalakas na may kidlat na mabilis, sa kanya rin nagmumulay, yaong hanging umiihip. Pinuksa niya sa ito yaong anak na panganay. Maging tao't maging hayop, ang panganay ay namatay. Nagpamalas siya roon ng gawang kahanga-hanga upang kanyang pagdusahin si Parao't kanyang bansa. Marami rin naman siyang winasak na mga bansa at marami mga haring pawang bantog ang pinuksa. Yaong haring Amoreyo na sa Sihon ang pangalan
at ang hari ang alay Og, isang haring tagabasan, at iba pang mga hari na pinuksa sa Kanaan. Ang lupain nila roon ay kinuha at sinamsam. Ibinigay sa Israel ang bayang kanyang hirang. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapala ng una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ginagawa ng Diyos ang kanyang niloloob. Alleluia. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Malapit sa iyo ang salita, nasa iyong mga labi at nasa iyong puso. Ibig sabihin ang salitang ipinangangaral namin tungkol sa pananampalataya. Kung ipapahayag ng iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at mananalig ka ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka sapagkat nananalig ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayoy napapawalang sala at nagpapahayag sa pamamagitan ng kanyang labi at sa gayoy naliligtas. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia. Nabayubay siya sa krus dahil sa ating sala. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Ang Panginoon ay muling nabuhay mula sa libingan. Alleluia. Alleluia. Tayo po'y magsitayo. Papuring awit ni Zacarias. Sa pagkabuhay ni Jesucristo mula sa kamatayan, binigyan tayo ng Diyos ng isang bagong pagsilang tungo sa ating buhay na pag-asa, sa pangakong pamana na mananatili magpakailanman. Amen. Alleluia. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihan tagapagligtas mula sa libing ni David ang kanyang lingkod. Ipinangako niya na sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas na tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat na napopoot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham. Nililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa kanya, maging banal at matuwid sa kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagi ng ating Diyos, magbubukan liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. sa pagkabuhay ni Jesucristo mula sa kamatayan, binigyan tayo ng Diyos na isang bagong pagsilang tungo sa isang buhay na pag-asa, sa pangakong pamana at mananatili magpakailanman. Amen. Alleluia. Dinadakila ng Diyos Ama sa kamatayan at muling pagkabuhay ng kanyang anak. Dumalangin tayo sa kanya ng buong tiwala at sabihin, Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Anak ng kaliwanagan, pinuno mo ang sanlibutan ng kaningningan noong si Kristo ay mabuhay muli sa kaluwalhatian. Punuin ngayon ng liwanag ng pananampalataya ang aming mga isipan. Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Sa pamamagitan ng pagkabuhay ng iyong anak, binuksan mo para sa amin ang daan sa buhay na walang hanggan. Sa aming ginagawa ngayon, pangalagaan mo kami na may pag-asa sa kaluwalhatian. Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Sa pamamagitan niyong muling nabuhay na anak, isinugo mo ang Espiritu Santo sa sanlibutan.
Papag-alabi ng aming puso na makalangit na pagmamahal. Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Nawa si Jesucristo na pinako sa krus para sa aming kalayaan, ang maging kaligtasan namin at katubusan. Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina na mga biyaya para sa ating mahal na Santo Papa Leo 14, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga deboto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat na nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin po sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Santo Padre Pio. Panginoon, liwanagan ang aming mga isipan. Dasalin natin, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na papapatawad namin sa nakakasala sa amin, at huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amang makapangyarihan, ang aming nawang pagdiriwang ng muling pagkabuhay ng anak mong mahal ay makatulong upang aming maranasan ang bisa nito sa aming pamumuhay sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Marami pong salamat.